Napakalupides ng pamangkin ni Grandmaster Mark Paragua, walang iba kung hindi si Filipino-American 12-year-old Megan Althea Paragua, ang ating Under 12 World Cadet Champion. Matapos mapahataw kagabi sa Kids vs Stars, nakaharap niya sila Kramling, Nemo, puro mga masters yan at mga sikat na streamers. Ano kaya ang naging performance ni Megan? Yan ang aalamin natin. Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ako'y tuwang-tuwa dito kay Megan kasi ito po ay pamangkin ni Grandmaster Mark Paragua. Anak yan ni paring Janix, ka-dormate ko sa noong college time. Si Janjan Paragua, shout out pare. Meron pala silang exhibition match kung tawagin Kids versus Stars. Dalawa ang nakaharap niya dito, dalawahan eh. May kakampi siya si Woman FIDE Master Rose Atwell. Makakalaban nila pareho ang stars tapos i-compute kung sino ang nanalong team. Bawat match po may tag-anim na blitz. Okay, pumili lang ako ng best game ni Megan kay Kramling muna. Si Kramling ang una nakalaban niya eh. Black dito si Althea, ang ginawa ni Kramling, nag D4. Knight F6 si Megan, C4, E6, Knight C3, D5, Queen's Gambit. Ang pinasok, C5. Parang tira ni paring Janix to nung araw Ayan Matagal ko pong nakasama yung tatay ni Althea kung alam niya lang Ka-dormate ko yan Knight D7 and nag B6. Ayan, i-develop yung bishop to B7 at nag Rook C1, bishop B7, Queen F4 at nag Knight F6 Kung mapapansin nyo po, opening pa lang napakalinis maglaro ni Megan. Walang mga sabit-sabit na parang madidihado, Malinis black pa siya dito, Nag E5 si Kramling, nag Knight D5, Queen G3, and nag Rook C8, nag Bishop D3. Ayan, gusto dito ni Ana na i-pressure yung king side ni Megan. For your information lang po, anak po ito ni Kramling, yung sikat na legendary woman player. Okay? At marami pong nagkakakrush dyan ngayon. Knight D2. Ang idea po ay magda-Knight E4 going to D6 at nag-Knight B4. Yun ang mabigat dito sa position na to dahil yung Pawn D4 ay weak. Talagang pressure ang puti dyan. Knight B3 para madepensahan pero nilagyan ng bad move. Dapat daw po ay Rook takes C8. Tapos, bakit Queen ang pinang-capture ng computer? Rook B1 and Knight takes D3, Queen takes D3 and Rook D8. But still, I believe, positional advantage pa rin dito si Megan. Kasi grabe ang D4, ang lakas ng bishop. Yan. Okay, nag-Knight B3. Knight takes A2, napingasan ng pawn. Nag-Rook A1 para may bawi sa A7. Knight B4, Rook takes A7 at nag-Queen D5. Ayun, ang grabe. Tapos kagad ang laban. Kasi po may threat sa Knight, tapos may threat Knight takes bishop, hindi naman maiiwanan yung pawn G2, may matchas. Nag-bishop B1, ayun mga kamatsas, na blunderatious dito si Kramling. May nilabas na brilliant move ang ating pambato na si Megan. Ano po kaya yon? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook C3. Double attack, sacrifice. Naku po. Hindi nga makakaalis ang Reyna. May matcha sa G2 Galing Talented. Nag F3, aray nako. Pingas, aray nako. Pingas-pingas. At syempre po kitang-kita na masakit na masyado sa mata. Kailangan ng i-resign talaga yan. Nag-resign na po dito si Kramling kasi kung ka-capture, ayun. Hindi pala pwedeng capturing nga. Nakapin nga pala. Ayun, wala pang bawi. Dalawang piyesang buong-buo ang lamang ni Megan. Ito lang po yung napili kong best game nila out of 6 games. At ang score nila, 5.5. 0.5 mga kamatsas. Pinatabla lang ni Megan sa last game. Mukhang naawa Baka kasi halos wipe out No? 5-0 tapos yung ika-anim na game tabla. Bait ni Megan, pinatabla. Okay, ngayon po, lipat naman tayo sa sunod niyang kalaban sa Stars.
na si FIDE Master Nemo. Kilalang kilala nyo yun. Sikat na streamer ngayon yan. Tingnan natin, pumili ako ng kanyang best game. Pinili ko po yung game number 6 nila kasi pareho silang score after game 5. 2.5, 2.5. Decision ito kung sino mananalo, panalo sa match. Tingnan na agad natin. Ang ginawa ni Megan, nag-E4, C5 si Nemo, Knight F3, D6, D4, aba, nag-Queen takes D4. Paring Janix. Opening mo to. Opening din ng tito niya na si Grandmaster Mark Paragua. Isa rin sa opening ni GM Maki to Pero tira ni Janix to. Nakalaro ko si paring Janix noong araw. Ito ginawa sa akin Black ako pinamana mo sa iyong Wonder Girl E5, Queen D3, H6, kumapture. Good move. Alam na alam ang idea. Paring Janix. Ang lupit mo. Knight D5. Mangyari kasi dito mga kamatyas, tingnan nyo po. Lumalabas bad bishop versus knight. Positionally advantageous Naalala ko tuloy yung ka-teammate kong si Christian Arroyo Sabi niya, positionally the advantageous attack. Ang haba Ayan, nag-Queen E6 at nag-Queen A5 to attack the A7, nag-A6 and Rook D3, very strong rook lift. Going to the king. Naku po mga kamatyas, katakot-takot na pressure. Walang magawa yung bishop, parang pawn na malaki sa pagkabad. King B1. Ayan, pagka ganyang nakakita kayo ng X, may na-miss daw dito ang white na lalamang na. Okay, ano kaya yon? Queen A4. Madali bang unawain yan? Grabe naman tira yan ng computer. Lupit mo naman, ha? Knight H4. Ito pa isa. Kasi tinitignan ko rin po yung tira ng computer. May Rook B3 pa. Ang dami niyang Rook B3, Queen A4, and Knight H4. Pero yung King B1 okay naman para sa akin kasi prophylactic nga to save the king, di ba? Nag-Rook C7 na bad move si Nemo. Dapat daw po ang tira ay G6 para mag-F5. Ay, oo nga, no? Malakas yun. Pero nag-Rook C7, Queen A4, another X, dapat daw Knight H4. Ayun, Knight H4. Then, may Knight G6. Double. Pag nakuha bishop, then Rook takes D6. Or Knight F5 directly to pressure the D6. Ayan po mga kamatyas yung mga paparating. Grabe yung Knight H4 pala. Pero nag-Queen A4, nag-Bishop E7. By the way po, ang time control nila ay 3 minutes plus 2 seconds increment. Kung di ako nagkakamali, may increment sila. Basta blitz time control sila. Nag-H3, Queen C4, Hammond Queen to Queen, kinapture. Rook E3, dinipensahan ang pawn. Nag-Rook D8 and Knight H4. Nakita na yung Knight H4 pero binad mo ba ng computer engine? Dapat daw ang tira ay B3, pag Rook C5, then Knight to H4. Saka pa lang pupunta dyan. Paalisin mo na yung tore, pasingaw muna tempo sa king, no? So, Knight H4, Rook D7, Knight F5, Bishop F8. Yun, pinaalis na, Rook C5, Knight H4, bumalik. Paring Janix. Malupay ang diskarte. Ba't bumalik, Dapat daw ang tira, Rook ED3. And, let's say, mag-King C7, G4. Ay, grabe. May kulang. Ito na lang, Ito na lang kulang. Lagay mo sa pawn. Dama na. Puro nasa puti. Ayun, pero balik tayo. Knight H4, D5, Knight G6. Good move. Ayun lang. Yun lang natempohan. Yun lang. Hindi tuloy makabawi kasi bitin yung bishop. Bishop D8, nag C4. Wala na. Pinatibay na. B5. Sa pag-asang makabasag, pero Rook C3 lang, no? Chinaga muna. Pero dapat daw po ang tira ay Knight F8. Yan ang mas malakas. Na halimbawa, mag-Rook D6, then Knight to E6. Trapezoid ang tore. May trap na palang ganon. Siguro kung pinapanood ni Megan ito, hindi raw marunong mag-Tagalog, mga kamatyas. May interview ko sana nung nakaraan, pero nagdadalawang isip ako kasi purong English, naghahanda pa ako. Dudugo ang ilong ko kay Megan. Siguro nanonood si Megan ngayon. Dad, I can't understand. So, sorry Megan Next time I will speak in English For you Okay. So let's go back with Rook C3. Napa-English na. Bishop A5, Rook C2, nag-King B7, Knight F8, Rook D6, Knight E6. Ayan na po. And wala na.
Sa sobrang hirap ng dinanas ni Nemo, kasi kung dito po pupunta, may tama na rin eh. Tatamaan na rin eh. Pag doon eh, di kakainin lang. Two connected pass pawns, kinapture na lang, pero wala na rin. Nag-resign na dito. At talo pala, na flag down. Congrats, Megan! We are so proud of you! At ito po ang kanilang naging final score sa one-day event exhibition game na ito. Nanalo ang kids sa score na 18 points. Ang stars ay 6 points lamang. Siyempre, grabe, malaki po ang nai-contribute dyan ni Megan, ano? Kasi nga, umiscore siya ng 5.5 eh. Kay Kramling. Aba. Congrats, Megan! Proud na proud kami sa'yo. Okay po mga kamatyas, ngayon naman ay sumagot tayo ng ating puzzle na iniwan natin last time sa laro nila Niemann and Shankland. Ayan, yan po yung iniwan natin, ano? At congrats sa mga nakatamang sagot. Lalagyan ko po ng heart yung tama at magta-type po ko sa inyong comment ng congratulations. Okay? Ito ang tira. Bishop, check. Simple lang naman. Galaw ang king. Check ulit. Simple lang din. At halimbawa, lagay natin sa D2, magro-rook C6 lang mga kamatyas. Okay? At nakabitin ang knight, lalamang ng isang pyesa ang black. Okay? Siguro maraming nakasagot dito kasi medyo madali lang. At ito naman po ang iiwan nating puzzle sa video na ito. Black to play ito. Hanapin nyo po yung pinakamatinding magagawa ng black. Okay? Analyze para mas maging sharp ang ating foundation sa mga patterns at maging sharp ang ating imaginations during analysis. Magagamit po natin yan sa actual game. Okay? Black to play. At ito naman ang mga masya-shoutout nating mapapalad na napili ng ating comment picker sa video nila Niemann and Shankland. Sa lahat na nag-comments doon, may comment picker po tayo. 10 ang ating isa-shoutout. Ito ay sila Sam Barbasa, Alae, Jer, Drix Camposano, Nestor Nugpo, Ethan Ontong, RJ Pertez, Abed De La Rosa, Jepte Biagkong at kay Bro Boom Buanerges. Ayun, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kamatyas. Tuloy lang po kayo sa pagsuporta sa ating mga video uploads. Mag-comment po kayo ng inyong mga natutunan or na-observe. Malaking tulong po yan para mas lalong mas spread ang ating mga videos at syempre para mas shout out kayo ng ating comment picker. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.